hello everyone, this is Toto and kumusta? Well, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon makapaggala. So, andito kami ngayon sa isa sa pinakakilalang isla dito sa Cebu, which is Bantayan Island. Tara, samahan niyo akong kilalanin nito. Solid, sobrang ganda dito. So, nag-stay kami dito sa Santa Fe Beach Club, isa sa mga hotel na pwede yung pag-stayan dito sa Bantayan Island. And so far, sobrang ganda dito. Tara! Pansin ko lang na maganda dito sa beach club na to, or sa beach na to, which is Santa Fe, is konti lang yung tao. So talagang halos parang ikaw nga lang eh. So yung tao dyan, ilan ba yan? Well, apat lang sila. Hindi ko alam kung dahil ba weekdays ngayon, kasi ngayon is Thursday. So malay natin, no? Malay ko ba kung sa Sabado or Linggo dumami yung tao, pero konti lang talaga eh. Hindi ko in-expect na ganito. So tulad nga ng sabi ko, sobrang konti lang ng tao nandito, and pwede mo sabihin na parang isang private beach to, no? Kasi titignan nyo sa trail, ako lang yun nandito. So I guess enjoy ko na lang yung moment na to para maligo mag-isa. Ngayon babalik muna ako ng hotel namin, o nung pinag-i-stayan namin, kasi baka hinahanap na ako nila. Hindi kasi ako nagpaalam eh, basta umalis lang ako eh. Tulog pa kasi sila kanina. So ayun, okay, so nandito kami ngayon sa central part ng Santa Fe para mag-withdraw. Nalaman kasi namin na yung mode of payment dito sa may Bantayan Island is most of the time dapat naka-cash. So kailangan namin mag-withdraw. At the same time, dito na rin kami papalipas ng gabi para kumain. Tara! So yun, nakabalik na kami ng hotel, and ako matutulog na ako, and sila kuya nasa labas pa, so magre-relax muna sila. And to be honest, this day 1 eh talagang nakakapagod. And kung nag-travel din kayo tulad namin, ang day 1 is talagang nakakapagod lagi, kasi andyan yung
road trip, transportation, and kami kasi alas 2 kami ng umaga umalis sa amin, and then nakarating kami dito sa Bantayan Island ng alas 12 na, no? And nang walang katulog-tulog. So yun, kaya ang day 1 sa mga nagtatravel, laging hell yan, no? Laging sobrang nakapagod yan. So yun lang, and I guess bukas na lang ulit. Ngayon pupunta kami sa dalawa sa pinakakilalang lugar dito sa Bantayan Island. Tara! Well, una, hindi lang dalawa yung pupuntahan namin. Pangalawa, wala talaga kaming plano na mag-tour sa mga kilalang lugar dito sa Bantayan. Pero dahil andito na rin lang kami, why not? 'Di ba? So, ang unang pupuntahan namin ay ang Umagica Oboob Mangrove Eco Park na matatagpuan sa Barangay Oboob. Maganda dito sa forest na to, sa mangrove, is sobrang linis niya. Wala kang makikita ang mga plastic, diba? Basura, mga pinagkainan, chichirya, talagang malinis. Hindi tulad dun sa huling napuntahan namin, hindi ko na-appreciate yung ganda ng mangrove kasi talagang madumi. Also, maganda rin yung time na pagpunta namin dito kasi kaming tatlo lang yung tao. Ayan. So, turns out na ang Barangay Oboob pala ay tinaguriang the cleanest and greenest barangay of the Bantayan Island. Ayaw niyo umakyat? Bakit? Sayang, tayo lang tao dito. Ito ako sa pinakamataas na parte ng Oboob. Oo nga pala, sabi nung nagbabantay, itong eco park daw na ito ay may kahabaan na 1 kilometro. So, inabot kami ng almost 30 minutes para lang matapos yung truck na to. And paano pa kaya kung maraming turista? 'Di ba? Ngayon pupunta na kami sa susunod na destinasyon namin. Tara. This is the Sandira Beach. Apparently, hindi kami pwedeng maligo ngayon kasi sobrang lakas ng alon, no? Sabi ni Kuya, habagat daw. Kaya ganyan kalalakas yung alon. Pero kung hindi naman daw habagat, maganda daw dito. Talaga, maganda naman. Actually, talagang sobrang alon lang. Tinatawag din nila itong The Paradise Beach. At
alam mo ba yung pinakamagandang nangyari sa amin dito? Nasolo namin yung beach. Although merong mga pumupunta, pero hindi sila nagtatagal. So yun, nagkaroon kami ng pagkakataong makapagpahinga, makapag-relax. At dito ko rin naranasan yung tinatawag na peace. And so yun, hindi na kami nagtagal at pumunta na kami sa susunod na destinasyon namin. Ang lugar na ito ay tinatawag na The Ruins. At kung iisipin mo nga naman sa una, parang nasa ancient or Spanish era. Pero basically, ito lang ay isang bahay na nasira noong 2013 dahil sa bagyong Yolanda. And eventually, naging tourist attraction. Ang next namin ay ang Ogtong Cave. Well, actually, ito ay resort. And dahil parte ito ng Santa Fe Beach Club, meron kaming free access sa pool, sa beach, at sa mismong cave. And yon, dito na kami nagpalipas ng oras. Dito na kami naligo at naglakad-lakad. Then after namin dito, pumunta kami ng Cota Beach. And ito yung nadat na namin. Diba last na alon? So yun, nag-decide kami na kumain na lang at bumalik na ng hotel. Although marami pang pwedeng puntahan dito sa Bantayan Island, hindi na namin napuntahan since ito nga yung panahon na meron. And at the same time, wala na rin kaming oras. Hindi na namin napuntahan yung Cota Park, no? Sa northern part ng Bantayan. Pero yun, nag-decide kami na bumalik na lang ng hotel and doon i-spend yung mga natitirang oras namin. Today is the last night of our Bantayan Island trip and wala na ibang masabi. So far, this is the best island na napuntahan ko this year, no? And hopefully hindi lang ito yung last na pupuntahan ko to, and hopefully mapunta
pupuntahan ko rin yung iba pang parte na pwedeng puntahan dito sa Cebu, kasi hindi lang Bantayan Island ang meron dito sa Cebu, marami pang pwedeng puntahan dito. So eventually our time here came to an end, pero ganun pa man, sobrang na-enjoy ko tong pag-stay namin dito, and it feels like nasa isa akong panaginip. Sobrang peaceful, sobrang tahimik. Kung pwede nga lang na dito kami mag-stay ng 2 linggo, pero hindi pwede. I think that's all for this video. Thank you so much for watching, and I'll see you soon. Time to go.